Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang babaeng pinuno ay walang kamalay-malay na umiiling, dahil iniisip niya na ang ideyang ito ay hindi makatotohanan. Sa posisyon ni Bruce Lee, paano niya kailangang personal na tanggapin ang 2 taong ito na tila hindi gaanong mahalaga? Boss, napayuko ang babaeng pinuno at umiyak. Sa oras na ito, ibinabari ni Bruce Lee ang kanyang ulo at tinawag ang Aaron, boss. 3,000 magaan ng ngiti. Napaangat ng ulo si Ivory at sinabi kay Bruce Lee, ang mura talaga ng mga nasasakupan mo. May kumikislap na galit sa pagitan ng mga kilay ni Bruce Lee. Si Ivory ang kanyang hipag sa kanya, kaya hindi siya nasisiyahan. Nararapat siyang mamatay. At pakinggan ang sinabi ni Ivory, halatang-halata na ang babaeng ito ang nag-provoke sa kanila. Anong ginawa mo? Tanong ni Bruce Lee, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Namutla ang babaeng pinuno sa isang iglap. Sa katunayan, nang makita niya si Bruce Lee na nakayuko at tinawag ang Aaron, naramdaman na niya na hindi maganda ang kaganapan. Bagamat hindi niya alam kung sino ang 2 taong ito, tiyak na hindi maliit na tao ang yumuko kay Bruce Lee ng magalang. Ako, boss, mali ako. Panik na sabi ng babaeng leader. Malamig na tumingin sa kanya si Bruce Lee at sinabing, tanga, wait here. I'll deal with you later. Dahil naglalakad na sina Aaron at Ivory patungo sa opisina, kailangang makipagsabayan ni Bruce Lee. Yung babaeng leader parang napipilitan. Nakuha niya ang kanyang kasalukuyang posisyon. Dahil ilang maling salita ang sinabi niya, malaki ang posibilidad na mahulog siya sa bangin, na ikinalulungkot niya. Pagkarating sa opisina, hindi umupo si Aaron sa upuan ni Bruce Lee. Bagamat siya ang boss ni Bruce Lee, ang posisyon na ito ay namumuno pa rin sa kumpanya pagkatapos ng lahat. Hindi siya qualified na maging ganoong shaker. Bukod dito, ang layunin ngayon ni Han Sanchen ay sabihin kay Bruce Lee ang lahat tungkol kay Feng Chen, kaya wala siyang dahilan para maging boss. Ikaw ang boss behind the scenes ng Feng Chen Company. Alam ba ng marami ang tungkol dito? Nagtataka si Ivory kay Aaron. Pareho alam ng lolo at tatay mo na kung hindi, paano nila gustong maging malapit ka sa akin? Sabi ni Aaron, para sa kanila, interes lang ang pinakamahalaga. Dati akong transparent na figure sa pamilyang Su. Walang papansin sa akin. Si Su Haichao lang ang pinakapaborito. Sinabi ni Ivory na bagamat hindi niya inisip ang maliliit na bagay na ito ngayon, galit pa rin siya kapag inaalala niya ang nakaraan. Halimbawa, sa panahon ng Chinese New Year, lahat ay may pulang sobra, ngunit napakaliit niya, at madalas magpakitang gilas si Su Haichao sa kanyang harapan. Ang ganitong uri ng hindi pantay na pagtrato ay nagsimula halos mula noong may alaala si Ivory. Bukod dito, dahil si Su Haichao ay pinapaboren, maaari niyang ay bully si Ivory ng mas walang prinsipyo. Noong unang panahon, natatakot lang si Ivory na makita si Su Haichao, sapat na upang makita kung anong uri ng psikolohikal na anino ang naidulot sa kanya ni Su Haichao. Ngunit ngayon ay nagsimula na silang magsisi, pamilyang Su. Sana noon ko pa naibigay sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Nakangiting sabi ni Aaron, sa kanyang relasyon, nagbago ang ugali ng lahat kay Ivory, lalo na ang matandang lalaki ng pamilyang Su, na malamang ay nagsisisi na hindi siya naging mabuti kay Ivory noon. Anong silbi ng panghihinayang? Sinira nila ang pagkabata ko. Sabi ni Ivory na may paghamak. Sa oras na ito, dumating si Bruce Lee sa opisina, at hindi na nila pinag-uusapan ang bagay na iyon. Boss, punta ka sa akin ngayon. May sasabihin ka ba sa akin?
Tinanong ni Bruce Lee si Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Bagamat matagal na silang hindi nagkikita, si Bruce Lee ay isang street brat pa rin. Siyempre, ang aspetong ito ni Bruce Lee ay ipapakita lamang sa harap ng Aaron. Para sa iba, si Bruce Lee ay isang bakal na mukha ni King Kong. Paano mo gustong maging mabuting tao ngayon? Tanong ni Aaron. Tumanggaw si Bruce Lee at sinabing, "Boss, saan ako pupunta ngayon? Gusto akong hawakan ng mga iyon sa mga palad nila. I'm so elad that I'm a Dragon Master." Sa pagtingin sa matagumpay na hitsura ni Bruce Lee, hindi mapigilan ng Aaron na matawa. Nung una kong nakilala si Bruce Lee, isa pa siyang street thug na walang alam. Wala siyang tunay na kakayahan maliban sa takutin ang mga tao. Ngayon, naranasan na niya ang pagbabago. Siya ay may ugali ng isang malaking boss. Dahil napakabata niya, makikita pa ni Aaron ang bakas ng batang si Junyan sa kanya. Pero alam kong kay boss ang lahat. Nagpapanggap lang akong makapangyarihan. Pinilit ni Bruce Lee ang kanyang ulo at nagpatuloy. Kaya ako pumunta sa iyo ngayon. Sabi ni Aaron. Para kay Bruce Lee, ang araw na ito ay darating ng maaga o huli, matagal na ang nakalipas, siya ay psikolohikal na handa. Boss, wala akong opinyon. Sa'yo ang posisyon ng boss. Siyempre, ibibigay ko na sa'yo ngayon. I'll be your assistant in the future. Nakakabawas din ng psychological pressure. Nakangiting sabi ni Xiaolong. Aaron matapos makinig sa mga salita ni Bruce Lee, sileng ng ilang sandali, halatang hindi niya naiintindihan ang kanyang sariling kahulugan. You misunderstood me. I want to give you Fengchen Company. You will be the real boss of Fengchen in the future. Sabi ni Aaron. Nai-imagine ni Ivory kung ano ang magiging hitsura ni Bruce Lee sa susunod, kaya sinadya niyang tingnan ang mukha ni Bruce Lee. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Bruce Lee saka ibinuka ang kanyang bibig. Nakikita pa nga ni Ivory ang Adam's apple sa loob sa pamamagitan ng nakabukang bibig ni Bruce Lee. Mag-ingat na huwag ma-dislocate ang iyong baba. Hindi mapigilan ni Ivory na paalalahanan. Si Bruce Lee ang gumugulo sa isipan niya ngayon. Sa kanyang opinyon, tinutulungan lang niya ang Aaron na pamahalaan ang kumpanya. Maya-maya, ibibigay ng boss ang Aaron. Pero ang hindi niya akalain ay gusto ng Aaron na ibigay ang kumpanya sa kanya. Sa kasalukuyang market value ng Fengchen at sa halaga ng Fengchen commercial buildings sa bagong urban area, ito ay isang napakakamangha-manghang numero, ngunit ang Aaron ay kailangang ibigay ang mga ito, na lampas sa imahinasyon ni Bruce Lee. Matanda, tama ang narinig ko. Si Bruce Lee ay hinukay ang kanyang tainga at hindi makapaniwalang nagtanong. No, for me, Fengchen is just a game. You have played this game well. Now I'm not interested in it. Natural, kung gusto ko ng receiver, you are the best choice. Sabi ni Aaron. Tae, biglang lumuhad si Bruce Lee. Boss, may ginagawa ba akong mali? Tanong ni Bruce Lee. Ngayon ay Aaron na. Kung may mali kay Bruce Lee, paano niya ito mabibigyan ng Fengchen? Nakakatawa talaga ang ulo ng lalaking ito. Boss, babaguhin ko ang mga pagkakamali ko. Huwag mo akong takutin. Sabi ni Bruce Lee. Sinipal ni Hansani si Bruce Lee at sinabing, anong ginagawa mo? Pinaglalaroan mo ako ng Fogsy. Lahat ng ito ay tungkol sa kung ano. Sa opinyon ni Bruce Lee, ang paggawa nito ni Aaron ay alinman sa sinusubukang-subukan siya, o paggawa ng mga balentuna sa kanya, sadyang tinutokso siya. Dahil hindi iniisip ni Bruce Lee na bibigyan siya ng Aaron ng ganoong kalaking asset. Walang sino man ang makakagawa ng ganoong bagay. Sa mundong ito, walang taong hindi nagmamahal sa pera at kapangyarihan. Ngayon ay pareho na ang Fengchen sa Cloud City. Boss, alam kong sinusubok mo ako. Hindi nagbago at hindi magbabago ang puso ko sa'yo. Sabi ni Bruce Lee. Walang magawang tumingin si Aaron kay Ivory, hindi tumatawa o umiiyak. Masyado kang mag-isip, gustong-gusto kitang ibigay, hindi para tuksohin ka. Sabi ni Aaron. Blanco ang tingin ni Bruce Lee kay Aaron at hindi alam kung ano ang sasabihin. Napakahalaga ng Fengchen, ngunit ang pera ay walang halaga sa akin, at hindi ako mananatili sa maliit na ulap na lungsod na ito magpakailanman, kaya ibibigay ko ito sa iyo, dahil sa aking puso, walang halaga ang Fengchen. Paliwanag ni Aaron kay Bruce Lee. Boss, ako ay isang karaniwang tao. Hindi ko maintindihan ang iyong kaharian, ngunit gusto mo ba talagang ibigay sa akin ang lahat ng pera?
Tanong ni Bruce Lee, ngunit hindi pa rin siya nangangahas na maniwala. Oo, para sa'yo lahat, pero may isang bagay akong gusto mong ipangako sa akin. Sabi ni Aaron, sabihin mo na, boss. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Su ay hindi kailanman maaaring paghiwalayin, ngunit ito ay limitado lamang sa Sugoyaw. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Aaron. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Bruce Lee kay Aaron, Boss, ano ang ibig mong sabihin na kailangan lang bigyan ng mukha ng buong Su pamilya si Su, at hindi na kailangang pansinin ito ng ibang tao? Tumanggaw si Aaron. Ang ibang mga tao sa pamilyang Su ay nag-iwan ng maraming masamang alaala para kay Ivory. Naturally, hindi sila kwalipikado para makuha ang mga benepisyo ng Feng Chen. Oo, tandaan mo lang yan. Sabi ni Han 3,000. Don't worry, boss. I'll never forget. Kung ganoon, hindi na ako pupunta sa Su's next month. Sabi ni Bruce. Next month. Tumingin si Aaron kay Bruce Lee na may pagtataka sa mukha. Maging si Ivory ay nakakaramdam ng kakaiba. Ano ang gagawin ni Bruce Lee sa susunod na buwan? Boss, hindi mo alam. Inimbitahan ako ng matandang lalaki ng pamilyang Su para sa kanyang kaarawan sa susunod na buwan. Orihinal na gusto ko siyang bigyan ng mukha, ngunit dahil sinabi mo, hindi ako pupunta. Paliwanag ni Bruce Lee. Biglang napagtanto ni Aaron na kaarawan ng matanda. Ngunit nang lumingon siya at tumingin kay Ivory, si Ivory ay nalilito, na parang wala siyang alam. Nang makita ang mga pagdududa ni Aaron, ipinaliwanag ni Ivory, ang kaarawan ni Lolo ay isang piging para sa mga negosyante, at tanging ang pamilya ni Su Haichao ang kwalipikadong dumalo. Hindi ako karapat-dapat na baliwalain nila. Nakikita ko, tila ang kapangyarihan ng pamilyang Su ay hindi bababasa. Maging ang kanyang apo ay hindi kwalipikadong dumalo sa kanyang kaarawan. Hindi kanya mamimiss ngayong taon. Nakangiting sabi ni Aaron. Nangunot ang bibig ni Ivory at sinabing, pero ayaw kong pumunta. Walang kinalaman sa akin ang kaarawan niya. Go. How can you not go? Napakahirap para sa iyo na ayaw mo nang bawiin ang mga hinaing na dinanas mo sa loob ng maraming taon. Nakangiting sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.